Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Lacson at Marcoleta, Senate President of the Republic. Nako, ito Tito Soto, PBBM at Tamba. Sino ka na? Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaang bayan ko, sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Senator Ping Lacson. Nako, eto, may pahayag po si Senator Ping Lacson mga kababayan mula po ito sa Bulgar 11 hours ago. Sabi po dito, 13 senador or 13 senador nais ng independent, credible at transparent na leader sa Senado. Ayon po yan kay Lacson, no? Ibinunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na mayroong 13 bago at kasalukuyang mga senador na nagnanais ng independent, credible at transparent na Pangulo ng Senado sa 20th Congress. Kasunod nito, sinabi rin niya na individually ang kanilang naging diskusyon ng mga senador. Individual, ibig sabihin pa isa-isa lang mga kababayan. Gayunpaman, tumanggi naman itong magbigay ng pangalan ng napupusuan ng mga nakausap na senador na ayaw niya ay mapagpapasyahan sa pagbubukas ng 20th Congress. Ito, exciting ito mga kababayan. Sino kaya ang independent, no, na credible at transparent na senador, mga kababayan? Sabi po dito, base sa datos ng halalan ng bagong Senate President, ay nangangailangan ng boto, teka lang, mula sa mayora o 13 boto mula sa 24 na senators ng bansa. Nako, ibig sabihin, itong 13 ito will decide, mga kababayan, who will be the next Senate President of 20th Congress. So, eto mga kababayan ang tanong, sino-sino po sa mga naging or mga kandidato or maging mga senador ngayon ang independent, ang mga tumakbong independent? Si Senator Ping Lacson, independent po yan mga kababayan na tumakbo. At may pangalawa pang independent, no? Kung si Senator Ping Lacson independent pero kinuha po ng pumunta sa alyansa, si Senator elect, no, Senator Rodante Marcoleta ay independent din po mga kababayan at pumunta naman po sa PDP laban. Ngayon, ibig sabihin itchapwera na dito si Soto, no? Wala na po sa listahan ng posibleng maging Senate President si Tito Soto. Kasi hindi naman independent si Soto. Meron po siyang dinadalang partido, mga kababayan. Ang gusto nitong 13 senador na ito ay independent, credible at transparent na leader ng Senado. Pasok na. Pasok po si Ping Lacson at si Rodante Marcoleta, mga bagong senador ng ating Senado. Pero ito ang iniisip ko rin . Yung sinasabi ba ditong independent is, sabagay pag sinabing independent, isa lang siya, di ba? I mean, wala siyang partido, di ba? So, yan po ang pagkakaintindi ko. Ewan ko lang sa inyo kung anong pagkakaintindi nyo, mga kaubayan. Kasi meron naman tayong sarili-sariling pag-isip at opinion, and we cannot, no? Hindi natin pwedeng pigilan kung ano man po ang inyong magiging opinion patungkol po dito. Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na nais ng 13 ito na independent po ang maging Senate President sa 20th Congress. Okay?
Comment nyo na lang mga kabayan. At ito pa, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito mga kabayan, sabi po ni Vice President Sara Duterte, VP Sara Duterte ready for impeachment trial once bloodbath. Yan, madugong impeachment trial ito mga kabayan. Her lawyer may be against letting her face a Senate impeachment trial, but Vice President Sara Duterte said she wants it to proceed because I really want a bloodbath. Yan mga kamadugo, talagang gusto nito. Ito naman po ang pagkakaintindi niya. No? Pag sinabing bloodbath, ang pagkakaintindi ko po dyan, talagang gusto niyang mayroon mapahiya, no? Gustong sagutan debate, di ba? Dito sa maging trial na ito. At yan po ang ini-expect ng taong bayan, no? Patagisan ng bukod sa patagisan ng talino, mga kaubayan, ay kailangan din po maipakita ng prosecution, no, na talagang solid. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson, kailangan solidong ebidensya ang mayroon sila. Kasi kung mahinang ebidensya nila, maaaring hindi na ipagpatuloy ito. Di ba? Ano naman po ang sabi ni De Lima? Kasi si De Lima is one of the prosecutor. House panel, do ba? Ito po ang sabi ni De Lima. If any blood, sabi niya, is spilled, it only be that the person impeached. Wala pa nga, impeach na. Sabagay, impeach na po sa sa Congress, no? Ay sa Kamara, okay? Not the prosecutors. Bakit naman kayo? Di ba? Yung yung naghain ng impeachment, di ba? Not the senators, judges, not the administration. Nagpapaano pa si De Lima, no? Nagsisip-sip rin, no? Not the peoples, we will make sure of that. No, hindi po kung kani-kanino daw yung tutulo ang dugo, di ba? Ibig sabihin yung mahihirapan dito, no? Only the person that being impeached daw, mga kabayan, which is Vice President Sara Duterte. So, matindi ito mga kabayan. Kasi, bawat ang kampo po ni Vice President Sara Duterte, gigil na ipahiya naman po itong prosecution, di ba? Or mga prosecutor ng House panel. Okay? Tapos, ito namang mga tongrista, gustong-gusto rin. Ewan ko lang kung mayroon silang solidong ebidensya. Sabi nga, yan nga pong sinasabi ni Senator Ping Lacson, no? Walang oras ang Senado to entertain, no? Weak evidence against Vice President Sara Duterte. So, patunayan nyo na lang kung gaano katindi ang mga ebidensya ninyo. Pero base po sa napanood natin, no? Doon po sa mga nakaraang hearing patungkol po kay Vice President Sara Duterte, supalpal po silang lahat. Pwede sigurong imbitahan dito yung COA. Di ba? Yung COA, yung COA mismo mga kabayan, imbitahan nila kung bakit nila nakakam up ng walang anomalya. Pero dito po sa Kamara, may anomalya. Diyan, malalaman po natin yan sa pagdating po ng trial mga kababayan. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin itong si Speaker Martin Romualdez. Nako. Ito, parang naiisip ko ngayon, wala talaga silang ibang project kung di mamigay ng ayuda. At itong, siguro ko ito yung sinasabi nilang big ticket project, itong 20 pesos per kilo ng bigas. Pero, after 3 years po, ito, pakinggan nyo po ito. Ito po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Sabi po niya, this is not a one-time rollout. This is a beginning of a national transformation. President Marcos is showing us that with political will, may political will pa after 3 years, political will, okay. And smart budgeting, 20 pesos per kilo rice is not just possible, it's happening. So, may nabasa pa ako sa isang salaysay o sa isang statement na yung 20 pesos per kilo of rice is now a policy, mga kaubayan. Ang tanong ko nga mga karibyo natin, pag sinabi nating policy, does it mean
selected area lang. Pag policy kasi, diba? Kasi national ano ito eh. National government po ang nagpapatupad. Diba? Pag national government, covered po lahat ng mula Luzon, Visayas at Mindanao, diba? Kasi national government. Pag sinabi nating policy, there is no exemption, diba? Dapat lahat. Diba? Dapat lahat maka-avail. Lahat ng pamilyang Pilipino maka-avail po nito. Baka maging politika, sabagay, tapos na po ang eleksyon, siguro ko naman, hindi na ito mapupolitika. Na kung sino lang yung may, mga kakulay ninyo, ay siya lang ang magiging mauuna at mabibigyan ng 20 pesos per kilo ng bigas. Take note, mga kababayan, this is not free. Binabayaran nyo pa rin po 20 pesos per kilo ng bigas. No, mga kababayan. It is different doon sa sinasabing giving, no? Giving. No? Ano pong inyong masasabi dito mga kababayan? Dahil nga po ito ay isang pulisiya na dapat Luzon, Visayas at Mindanao ay maka-benefit, no? Dito po sa sinasabi nilang roll out na ito, no, mga kababayan. Hindi na nga roll out ang sabi, no? National transformation na. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Baka nagpapalakas ka lang para ikaw na naman po ang maging Speaker of the House. Okay, kayong mga tunggrista tapos ng eleksyon, naman kayo, tumayo naman kayo sa sarili nyong prinsipyo. Di ba? Wag yung, naku po, sige na nga, sige. Ano po ang inyong opinion dito mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Pasadahan din po natin ito. Ito, sinasabi po dito mga kababayan na Duterte lose ground, Marcos ally sweep, no? Davao region. Nako talaga talo daw, no, ang Duterte sa Davao. I mean, doon sa mga local government, maybe, no? Pero sa national, isipin mo, Bato and Senator Go and Bato are the top 2 senatorial bet, no? Tingnan nyo mga kababayan, kung talo ba talaga si Pangulong Duterte. Kasi kung iisipin mo, kung ngayong gagawin ang presidential election at si Senator Bato ang presidente at si Senator De La Rosa ang vice president, tapos kung sino man ang kalaban nila doon sa mga tumakbo rin, di ba? Panalo po sila. Napakalayo po ng agwat nila. No? Yun nga kahapon sinabi ko na ito, pero sabihin ko pa rin ngayon. Maaring ito po ang naging rason kung bakit po talo, no? Yung mga congressman, yung mga governors, di ba? Bakit? Kasi po ayon nga po kay campaign manager Toby Chanco, no? Ay ginipit po nila yung mga congressman, no? Para pumirma doon sa impeachment na yun. At kapalit naman noon ay yung mga benepisyo noon, ay yung mga budget, ayuda na pwedeng makuha ng mga constituent nila. At doon po nagkaroon ng domino effect mga kabayan. Nung nakuha po nila, ito opinion ko lang po ito, base po sa mga nangyayari. Siguro ko kung nakuha po nila yung budget, binigay nila sa tao, naging mabango. Although pumirma sila doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naging mabango rin naman sila sa kanilang mga nasasakupan. Bakit? Namigay ng ayuda eh. Di ba? And you know, mga kababayan, ang Pilipino talagang meron pong kaugaliang utang na loob. Hindi yan nawawala. Hindi yan nawawala sa ating tradition ba yan? Or kaugalian, di ba? Utang na loob. Yan po siguro ang nagpanalo doon sa mga congressman na pumirma. At ipinagmamalaki pa nila mga kababayan. Ano po ito, opinion ko lang po ito. At maaaring iba po ang inyong opinion. Ano po yan? I-comment mo na lang kung magkaiba tayo ng opinion. Alright? At ito mga kababayan, pasadahan din po natin ang si Richard Hedrian. Sabi niya po dito mga kababayan, if BBM does not set up
as Commander-in-Chief. Aba, ito pa lang si Hedrian ay naniniwala na hindi mismo si President BBM ang Commander-in-Chief ng Pilipinas ngayon. And kakamping and pinks don't embrace a principled and calibrated tactical coalition. There will almost certainly be a Duterte comeback and yari ang lahat. Eto, binabalaan po kayo ni President Bongbong Marcos Jr., binabalaan ka po ni Richard Hedrian, columnist. Kapag hindi ka raw gumawa ng aksyon as Commander-in-Chief, baka hindi ka suportahan din ng mga dilawan or pinks. Hindi makipag-alyansa sa inyo, coalition. Ay maaaring makabalik ang mga Duterte at lagot kayong lahat. Totoo, di ba? Totoo po itong sinasabi niya. Ngayon lang tayo mag-a-agree dito kay Hedrian. Natumbok niya. Kaya galaw-galaw naman kayo para, di ba? Pero advantage para sa ating mga Duterte supporters kung ganyan ang gagawin nila. But disadvantage for our country kasi lulubog at lulubog po ang ating bansa habang sila po ang nandyan sa mga pwesto nila. Nako po. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po nating i-play yung video. Eto, sabi po dito ni Kaufman, yung lead attorney ni former President Duterte. Sabi po dito, Digong's victory, a total rejection versus effort to erase his legacy. Totoo po mga kababayan. Kapag nanalo po si former President Duterte dyan sa isinasagawang trial sa ICC, ito po ay malaking sampal ito sa administrasyon, di ba? Na gustong burahin yung kanyang legasiya. Malaking sampal po ito. Sana po ay mangyari po yan before the end of term of President Bongbong Marcos Jr. para maipakita talaga sa lahat na mali yung naging desisyon nila, mga kababayan, dito sa illegal na pag-aresto kay former President Duterte. Ano pong inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. At bigyan po natin ng reaksyon. Sabi po dito, biglaan to. Ping Lacson, kumanta na. Umamin na. Yan, former PRRD, ma-impluensya pa rin. Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kasabay ng nagdaang araw na botohan buong kumpiyansang inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kahandaan sa anumang kahihinatnan ng impeachment case na isinulong ngayon laban sa kanya. Naging matatag ang Vice Presidente sa harap ng mga kontrobersyang habang ipinapakita ang paninindigan para sa patuloy na pagbabago ng ating mahal na bayan at matapos manalo sa pagkasenador, Ping Lacson ay tila bumaliktad na at may inaming mukhang tila nilaglag na ang alyansa ng gobyernong ngagba. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, walang pag-aalinlangan at puno ng determinasyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna na nagpapatuloy ng usapin patungkol sa impeachment case ang laban sa kanya. Sa kabila ng kontrobersya, naging matatag ang Vice Presidente sa kanyang posisyon na nagpapakita ng hindi natitinag na paninindigan para sa mandato ng kanyang panunungkulan. Ayon sa Vice Presidente, handa na siya sa anumang resulta ng proseso matapos ang 2025 midterm election. Binigyan din niya na bahagi ng kanyang tungkulin ang harapin ng anumang hamon maging ito man ay iligal na proseso at usaping pangpolitika. Samantala, binigyan din ng Vice Presidente na si Sara Duterte ang kanyang masigasig na pangangampanya
ay hindi para protekta ng kanyang sarili mula sa impeachment case o para sa kanyang ama, kundi para sa pagpapatuloy ng mga masimulang reforma at tunay na pagbabago ng bansa. Aniya ang bawat hakbang at desisyon ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa hangaring maipatuloy ang mga advokasya at programa nagtataguyod ng kaunlaran at seguridad para sa bawat mamamayang Pilipino. Matapang niya rin ipinahayag ang kanyang layunin na itaguyod ang mga programa para mas maunlad at mas matatag na Pilipinas, kasabay ng pagdadala ng inspirasyon mula sa ama ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw ang matapang na paninindigan ng Vice Presidente na kung anuman ang mangyayari, mananatili siyang matatag para sa bayan, bit-bit ang pangakong itutuloy laban para sa makabuluhang pagbabago. Samantala sa ibang balita naman, Senator Ping Lacson binasag ng katahimikan at hadang pagbayarin ang lahat ng mga nagkasala sa batas, lalong-lalo na ang mga maling paggamit at paggasta ng pera ng taong bayan. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na kaya nanalo si Ping Lacson ay dahil alam ng marami sa ating mga kababayan na gagawin nito ang tama at wala itong kinikiling at walang kinakampihan. Talagang totoong serbisyo sa taong bayan lamang. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniyagan ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media and netizens. So yan mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po dito sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion at reaksyon. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.